Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Amen. Amen. It is a good morning. Amen. God is good. All the time. All the time, God is good. It's so nice and it feels so good to worship the Lord. Amen. Yung pong ibinigay natin lahat yung ating talagang pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat ng nandito. Thank and praise the Lord for your life that you're here. You choose to be here. To worship the Lord. To be with the Lord today. And with the people, the children of the Lord. Amen? Amen. Okay. God is good. All the Amen? time. All the time. All the time, God is good. All right. Let us pray first. Our Heavenly Father, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa lakas na ibinigay mo sa amin ngayong umaga, upang makapunta kami rito, upang masamba ka namin at mapapurihan ka po namin. Salamat po ng marami, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your protection for each and every one of us. Thank you, Lord, for providing all our needs. Thank you, Lord, for the life that you keep sustaining us, a healthy life, a healthy body, so we can praise you and we can use it for your glory. Thank you, Lord Jesus. Please, Lord, help me to deliver your message today. Equip me, anoint me, give me courage and wisdom to deliver your message to all of us, especially for me. Thank you, Lord Jesus. Bless this message and bless each and every one of us. Open our hearts and our mind to understand your message. Thank you, Lord. We love you. We praise you. We give you all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Let us open our Bible. Sana po nagdadala kayo ng Bible at hindi po cellphone. Kasi po pag ang cellphone naka-on sa apps, bigla pong may magpa-pop up. And I'm sure you experience those. Amen? Amen. So, let's open our Bible in James 3, verses 1 to 9. Jasmine, just lead the verse and then I will read it in Tagalog and just leave it there, okay? I think everyone understand Tagalog, right? Except Nanay Leticia. Oh, you don't understand Tagalog? English only, sorry. I'm sorry. But you have to. Ilocano. Yeah. Anyway, let's read it together. Okay. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Mga kapatid, wag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigit kaysa iba. Amen? Verse 2. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man. Perfect man. Able to keep his whole body in check. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Verse 3, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us,
We can turn the whole animal. Kapag nilagyan ng bukado, bits pala ay bukado. Now you know. And I know. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig. And verse 4. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ito ibigin ng piloto. Piloto. Verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nililikhang kayabangan. Isipin lamang na ninyo napapaligablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Napapaligablab. It can set the spark can set the fire of a forest. Hindi po ba? In verse 7, lalim nun na, napapalagablab. Verse 6. Okay, verse 6. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Verse 6. Ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. 7. All kinds of animal, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by men. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. And verse 8, but no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. And verse 9, with a tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Amen? Thank you, Lord, for the reading of your words. Napakahalaga po ng mga salita na binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. The title of the message that He gave me is Taming the Tongue. Ano yung taming sa Tagalog? Kontrolin or supilin? Taming the tongue. Ang James po, ang Book of James is written by James, the brother of Jesus. Amen?
The book of James is written to show Christians how to practice their faith in Jesus. And this is written for all Christian, for all believers. Ngayon po, ang tanong, does your tongue ever get you in trouble? Sometimes. All the time. I'm very sure that all of us here have experienced at least one or twice that our tongue got us into trouble. Di po ba? Some of us is more than one or twice. I have to admit, aminin ko po sa inyo, many times I told myself, sa sarili ko, why did I say that? Meaning, my tongue. I was not able to control my tongue. And then I told myself, should I zip my mouth so that my tongue will be in jail? Try to talk with your mouth closed. Hindi po ba? Kaya, sa halip po, lalo na kung tayo ay galit, kung tayo ay naiinis, kung tayo ay mayroong hurt sa puso natin, yung somebody hurt sa us, siguro po ang pinakamaganda, zip our mouth. Sarado natin yung bibig natin para hindi makalabas yung dila natin at makapagsalita. Para makontrol natin yung ating dila. Amen? At kung minsan, sinasabi natin pagka tayo nakapag-isip-isip na, tanga-tanga ko naman. Bakit sinabi ko yun? Nakasakit ako ng damdamin. Di ba? Pag nadating na tayo sa bahay, at saka tayo nag-iisip eh. Kung minsan there are things na may mga bagay na yung bugso ng damdamin, yung bugso ng, yung init ng ulo, yung anger. Everyone here understand Tagalog except JR. So, I'm sorry JR. Yung init ng ulo, yung sama ng loob, nakakapagsalita po tayo ng hindi maganda. Pag nagsalita tayo ng hindi maganda, nakasama tayo ng loob, yung pong galit, our anger will pass. Mawawala yung galit natin. Maaalis. Pero yung nasabi natin, it will leave a scar. Nakakaiwan, it will leave a scar in person's life. Hindi po ba? I remember, I hope my sister's not watching. I remember my youngest sister and my older sister when we are young. My oldest sister is very oldest sister. Ginagampanan niya po yung pagiging panganay niya. So, pag sinabi ng older sister ko, you have to follow. Dapat gagawin mo. Itong aking kapatid na bunso, siguro this is about 3, 4, 5 years old, on that age. My sister is washing clothes by the pump. Hindi po sa atin sa Pilipinas. And my oldest sister is washing. And then my youngest sister is playing. Alam niyo po yung mga bata, malikot, naglalaro sa tubig. Sabi ng sister ko na panganay, stop doing it. If you don't stop, I will eat your liver. Kakainin ko atay mo. Natakot yung kapatid kong bunso. Ngayon, nagsumbong siya sa mother ko. Ang sabi niya, kakainin daw ang atay ko. Ngayon, pag iniiwan na ng mother ko, ang mother ko po ay nagtitinda ng kakanin, she's doing all, naglalako, ganun. Pag iniwan na yung kapatid kong bunso doon sa panganay kong kapatid, gusto daw niya pumasok sa loob ng gripo.
Hanggang ngayon, tingnan niyo po yung scar na naiwan sa buhay niya. Pag nagpapag-usapan namin, hanggang ngayon naaalala pa rin niya yun. Sabi niya, pag iniwan ako ng mother natin, gusto ko pumasok sa loob ng gripo. Pag iniwan dun sa kapatid kong panganay. So, be very careful of what you say. Kailangan po na mag-ingat tayo sa ating sasabihin. I-tame natin yung dila natin. Kung hindi rin lang makakapagbigay ng magandang resulta yung sasabihin natin, isara po natin yung ating bibig. Sip it. Sip it. Sara po natin yung ating bibig. Para hindi tayo makasakit ng damdamin at para yung sinabi natin hanggang sa kamatayan natin, masasabi-sabi nung sinabihan mo na, iyan, di ko gusto yung sinabi sa akin nung bata pa ako. Nung bata pa, hanggang ngayon natatandaan. Anyway, doon po sa binasa natin, in what we read in James, James compare our tongues in 3 things. First thing is in verse 3. Please, verse 3. When we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Alam niyo po yung bits? Sa Pilipinas kasi we have more of kalabaw, right? Yung pong kalabaw, I think they put it on the nose. Pero yung horse, ang bits dito sa bibig nilalagay. So you can turn, if you want the horse to turn left, you pull it on the left, pull it on the right. If you want it to stop, I think you just jank it like that. And because kung hindi po lalagyan ng bits, yung the horse can really run and get wild. Especially if you kick it when you're riding it, you cannot control it. So next time you see people riding in a horse, look at their mouth. They have something on their mouth. That is called bits. Bits. So it is the one who control the animal, the big horse. You can control it. Maliit lang po yung nilalagay sa bibig. So it is the same as our tongue. Kinumpare ni James yung ating tongue sa bits na kinukontrol yung ating buong katawan. Our whole body was controlled by our tongue. Okay po, that is the first one that is being compared in what we read. Our tongue can make us say good words, can make us say bad words, and can make us say hurtful words. Ang tongue natin, pwedeng magsalita ng maganda, mga hindi maganda, at mga hindi yung mga nakakasakit na salita. It is like a sharp knife. Parang matalim na kutsilyo yung ating dila. Di po ba? Lalo pag galit. Ratatat at talagang tumutusok yung yung salita. So, we have to be really careful because when we are angry, when we are mad, we can say mean and nasty words. So, kailangan po lagyan natin ng bits yung ating bibig, yung ating dila. So, mag-ingat po tayo. We have to be very careful. So, each and every one of us, lahat po tayo, kailangan po. Sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay nasa buhay natin, pero yung ating dila ay hindi natin masupil. Hindi natin maingatan. And isa lang po ang makakasupil ng ating dila. Hihilingin natin sa Panginoon. Pag hiniling natin sa Panginoon yun, ay ibibigay ng Panginoon. Meron po tayong talatang babasahin mamaya. Ang second na ikinumpare yung ating dila ay yung rudder. Yung mga nagtrabaho sa barko, if you know a ship, yung pong unahan ng ship,
ng barko ay ang tawag ay bow. Yung pong hulihan ng ship ay stern. Yung rudder, kung nakakita kayo ng barko, yung gumaganong-ganon, yung a little bit, maliit lang yun, di ba? Lalo na yung barko malaki, pero yung rudder, hindi po ba, Brother Nonoy? Maliit lang, pero pag ginanon, pupunta sa kaliwa, pag ganon, pupunta sa kanan, pag diniretso yung barko. Yun ang nagkukontrol sa malaking barko. So, it's the same way with our tongue. It's like a rudder that control our body. Pwedeng kontrolin na magsalita ng hindi maganda, pwedeng kontrolin tayo na magsalita tayo ng nakakasakit sa ating kapwa. At ang tongue po, our mind and our hearts are all connected. Yung puso natin, yung ating mind, yung ating dila, connect po yan eh. Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung nasa puso natin, iniisip natin, kung ano yung iniisip natin, lumalabas sa ating dila. So in Matthew 15, verse 18 says, "But the things that come out of the mouth comes from the heart, and this makes a man unclean." Yung daw pong lumalabas sa ating bibig na galing sa ating puso ang nagpaparumi sa atin. Yun ang nagiging unclean tayo. And in verses 19, "For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, false theft, false testimony, and slander." So yung thoughts natin, yung mind natin, it also, those things comes out from the heart to the thoughts to the mouth, to the tongue. Amen? And this, verse 20, "These are what makes a man unclean. By eating with unwashed hands does not make him unclean." Kung kumain ka na hindi ka naghugas ng kamay, kung kumain ka ng pagkain na usually yung mga hindi dapat kinakain, hindi po tayo nagiging marumi, pero yung mga lumalabas po sa ating bibig ang nagpaparumi sa tao. Nagiging unclean tayo because of what? Yung mga lumalabas sa ating bibig. Ang third example po na binigay ni James ay a spark of fire. Yung spark of fire, kung minsan, di ba, yung mga taong naninigarilyo, nagtatapon sila ng upos ng sigarilyo sa side of the road. And it's just a small, but it can make fire. Nakita natin kung minsan. At kung minsan, nakikita natin, especially summertime, when there's lightning, it's just a small spark of lightning. It can make the forest, a big forest, burn into fire. Maliit lang po na spark. It's in a spark of fire, a small spark can create a big forest fire. A small spark of lightning usually start the forest fire. Our tongue compared to it. Yung pundila natin, ikinumpare din po doon sa spark of fire. Napakadali nating makapagsalita. Yung isang maliit na bagay, lalo na kung galit, yung kausap mo, kung ikaw nakapagbigay ng, yung pag-uusap nyo, lalawak na ng lalawak eh. Hanggang sa nakarating na dun sa hindi na dapat pag-usapan. Hanggang sa nakarating na dun sa many years ago, na brought up pa. Sa isang salita lang na hindi maganda. Amen? Kaya, if you're mad, avoid saying mean and nasty words. When you are upset, when you are angry, it will pass. Mawawala po yung galit. Pero yung pong nasalita natin na hindi maganda, it can leave a scar that can last a lifetime. Do not trust your tongue. Huwag niyo pong kayong magtiwala sa tongue niyo.
when your heart is bitter. Kung masama yung loob nyo, kung sakit ang kalooban nyo, kung galit kayo, huwag nyo pong pagtiwalaan yung dila nyo. Isara nyo po yung bibig, ikulong nyo. Kulong nyo po para hindi kayo makapagsalita ng hindi maganda. And then, be silent until you are healed. Manahimik ka na lang. Manahimik na lang tayo kung tayo galit, kung masama ang loob natin, isara yung bibig at manahimik hanggang nawala na yung sama ng loob natin, hanggang hindi na tayo galit at hindi pa tayo nakasakit ng damdamin. Hindi tayo nakapagsalita, nakapagbitaw ng salita na hindi natin magugustuhan pag naisip natin at hindi na tayo galit. Hindi natin katulad ko na lagi kong sinasabi, bakit ko ba naipaka pa yung bibig ko? Sana di na lang ako, sana sinip ko na lang. Hindi pa ako nakapagsalita ng hindi maganda. All of us experience that. Na-experience po natin yun. At next time, you want to say something mean and nasty, count to 3. Nagbilang po kayo ng 3, tapos sabihin nyo, beats, rather, fire. Beats, rather, fire. By the time you keep saying beat, rather, fire, mawawala na yung galit nyo eh. Magsasubside na at yung isip nyo, yung mga salita nyo na dapat lumabas na hindi maganda, makukontrol nyo na. Beats, rather, fire. At mas maganda po talaga, calm yourself down. Sa halip na magsasalita, magbilang ka na lang hanggang sa makatulog ka. Di ba yung mga gustong matulog, magbibilang ng sheep. Hanggang yung mga bata, sinasabi natin, count to sheep. So, sa halip na nakapagsalita ka, nakasakit ka ng damdamin, magbilang ka ng tupa. Isipin mo, naglalakad yung mga tupa, binibilang mo. Makakatulog ka, hindi ka na makakasakit ng damdamin. Amen? So, let us read these verses po. Philippians 4. Okay. Philippians 4. These verses will help us to tame our tongue. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. When you're rejoicing always in the Lord, yung ating dila, gamitin natin sa pagre-rejoice, magpuri sa Panginoon, pasalamatan ng Panginoon. Sa halip po na yung ating isip at puso, kung meron tayong iniisip at meron tayo sa puso natin na hindi maganda, kung nagre-rejoice tayo sa Panginoon, always. Yung po ang sabi, always. Hindi nagre-rejoice ka lang kung masaya ka at kung meron kang nakuhang pagpapala. Kahit po merong dumating na pagsubok katulad ng nangyari po sa daliri ko na nadapa ako, wala namang say yung pagkadapa ko. Hindi naman ako nagbubuhat eh. May nagbubuhat eh, pero gusto ko lang tumulong, tumakbo na kuhanin yung nadapa po ako. Pero ang pag-iingat ng Panginoon, nakita ko po. Kasi yung pagkakadapa ko po isa semento, pwedeng nabali po ito, nabali itong aking, tumama talaga eh. Pero ang iningatan po ako ng Panginoon at nag-rejoice ako sa Panginoon. Salamat po Panginoon sa pag-iingat mo. Salamat po. Hindi ako nag-isip na sinabi ko na bakit ba ako nakapunta-punta pa dito, nakatulong-tulong. Hindi ko po sinabi yun. Ang sinabi ko po Panginoon, salamat po na iningatan mo ako, hindi mo ako pinabayaan. Always rejoice para yung dila natin hindi makapagsalita ng hindi maganda. Kahit na hindi natin sabihin, kung minsan hindi nga natin sinasabi, hindi nga lumalabas si dila natin, pero nasa puso natin, tsaka nasa isipan natin. Hindi po ba? Hindi nga lumabas, pero nasa puso mo naman, nasa isipan mo naman. Na nalalaan ng Panginoon.
Hindi po natin na itatago sa Panginoon yun. And verse 5, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Ipadaman ninyo sa lahat ng inyong ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Talaga po yung pong pag-aaral namin ng Friday, lahat po ng mga sign, talaga na malapit nang dumating ang Panginoon. Kung kayo matagal ng Kristiyano, sasabihin nyo, oh, matagal ko na nadidinig namin dumadating Panginoon. Kung sawa na kayo sa buhay nyo, sana dumating na ang Panginoon. Siguro sinasabi nyo yun. Pero, lagi po tayong handa. Lagi po tayong handa sapagkat talagang, sabi, ang pagdating ng Panginoon parang pagdating ng isang magnanakaw. Yung bang magnanakaw, pinapaalam ba sa inyo, pupunta ako sa bahay nyo, magnanakaw ako. Hindi po ba? So, ang pagdating ng Panginoon, parang isang magnanakaw. So, ipakita na natin yung kagandahang loob sa bawat isa. Sa mga tao na hindi kaganda-gandang loob. Sa mga taong siguro nakakainis. Pero alisin na po natin yun. Huwag po nating aksayahin yung ating buhay, yung oras, sa mga hindi magagandang bagay na kundi aksayahin natin yun sa pagpupuri sa Panginoon, sa paggawa ng maganda, tumulong sa kapwa, kung may maibibigay, magbigay, yun po ang gawin natin. Kasi lalo na yung maraming pera dyan, nagbigay po kayo kasi hindi nyo po madadala sa langit yung pag namatay kayo. Tapos pag namatay kayo, pag-aawayan pa yan ng mga maiiwan nyo. So, itulong na natin sa ating kapwa. Amen? Amen. And verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Hindi lang po tayo hingi ng hingi, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung hindi pa ibinibigay, salamat pa rin, Lord. Magtiyaga po tayong manalangin. Huwag po tayong titigil ng pananalangin. Ang isang kwento ko po sa inyo, hindi ako nagtitigil ng pananalangin sa mga apo ko. Sa kaming dalawang mag-asawa, we always pray for our grandchildren. Alam niyo po ba, this week, nasa amin yung mga bata. Alam niyo po ba, sabi ng panganay kong apo, tuwan-tuwa siya kasi meron na siyang cellphone eh. Cellphone, I think, iPhone 16. So sabi niya, Lola, nung dumating siya, I have Bible apps in my phone. Imagine mo po yun. I have Bible apps in my phone. And I start reading from Genesis. And then she asked me, should I start reading from Genesis? Yes, it's good to read from Genesis because it's the creation, God's creation. And then what she said is, I start reading to my brothers every day. Binabasahan po niya yung mga kapatid niya every day. Pero nung nasa amin, hindi ko nakitang nagbasa. kasi pag nasa amin po sila, yung parang yung pag nasa kanila, sa piling ng mother niya at saka nung another grandma and grandpa niya, para silang nasa hawla. Para silang nasa, at mas baraing bawal pala. Naggagaling sa bibig nila eh, na lumalabas. So ngayon, papasalamat ako sa Panginoon. Kasi talagang gustong-gusto po namin na madala namin sa church ng mga bata. Pero dahil sa sitwasyon nila, hindi pa po namin sila madala. Pero with love, pakita mo yung pag-ibig sa kanila, pakita mo yung buhay ng isang, be a testimony to them.
yung buhay na ikaw ay nasa Panginoon, na hindi ka nagsasalita ng masama, na hindi ka, kung ikaw ay magagalit sa kanila, kausapin mo sila ng mahinahon, yun po ay nakikita ng mga bata. Ngayon sila ay 12, 11, and almost 10 yung isa. Sa October 10 yung bunso. It's a big, big difference. Napakalaki po ng pagkakaiba nung dumating sila sa amin, nung mag-divorce yung kanilang parents, at ngayon na, I think it's about 4 years. 4 years na. So, salamat talaga sa Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon na tinutugon niya po ang panalangin. Huwag lang tayong magsasawa ng pananalangin. Don't give up on praying. If you have loved ones that you want to know, you want them to know the Lord, keep praying for them. Ang Panginoon ang bahala eh. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Imaginin mo po, nagbabasa ng Biblia from Genesis ngayon. So, God is good. Amen? Huwag po kayong magtitigil ng pananalangin. Huwag po kayong magsasawa. At ang Panginoon ay tumutugon sa panalangin. Sabi to, kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Ang lagi ko pong hinihiling sa Panginoon, wag niya muna akong kukunin hanggat hindi ko nakikita yung mga apo ko may relasyon sa Kanya na talagang sumusunod sa Panginoon. So pag nakita kong sumusunod na sa Panginoon ang mga apo ko, siguro malapit na kukunin ng Panginoon. Bible lang na. Pero pwede na. Bible na. Bible na, no? Lapit-lapit. Okay naman po, masaya na ako kung talagang ang mga apo ko ay makikita ko sa langit. Pag ako'y namatay, when I die, they will be in heaven too, with my mom and dad and my other relatives. And with you all, sana po pag ako'y namatay, makita ko kayo doon sa langit. So, kailangan po ay i-tame natin, supili natin yung ating dila. Kasi yan ang nagbibigay sa atin ng kasalanan, yung ating dila. At hindi po ako exempted yan. Alam ko po na ako po ay... Minsan nga, napapagkamalan akong suplada eh. Kasi hindi ako kumikibo eh. Hindi nila alam, tinitake ko lang hindi na. Amen. Hindi ba pag hindi tayo palakibo, at tapos nakikinig tayo ng kwentuhan, nakikinig lang tayo, tayo kikibo, napapagkamalan tayong suplada, hindi tayo nakikiayon sa kanilang mga sinasabi. In verse 7, kung tayo po ay hindi magwo-worry at ibigay natin sa Panginoon at hihingin natin sa Panginoon with prayer, ang ating mga petition with thanksgiving, ito po ang mangyayari. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus ang mag-guard ng ating heart at mind and our tongue kung tayo ay susunod sa Panginoon, kung tayo ay gagawin natin yung mga inuutos niya, yung kapayapaan. Ang sa Tagalog po, ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tagalog, Kristo Jesus. Yeah. So siya po ang mag-iingat sa ating mind at saka sa ating hearts at saka sa ating, siya po ang mag-tame ng ating tongue. Kaya pilitin po natin na laging nakakonekta sa Panginoon. Lagi tayong nakapokus sa Panginoon. Hindi po sa mga bagay na hindi magaganda, hindi sa bagay na negatibo. Sa mga pangit na bagay, pilitin po nating hanapin yung maganda. If we try to look for the good one, for a beautiful things, and in spite of its ugly situation, kahit na pangit yung sitwasyon, kung
pipilitin natin na hanapin yung maganda, eh, hindi po tayo magkakasala. At gagard ng Panginoon yung ating puso at isip. Sana po, itong napag-aralan natin na binigay ng Panginoon, na message niya ngayon sa atin, sana po ay may ma-retain sa ating puso at isip na supilin po natin, pilitin natin na yung ating, hingin natin sa Panginoon. Lahat po ng bagay nahihingin sa Panginoon eh. Wala pong imposible sa Panginoon. Lahat nahihilingin natin sa Panginoon. At kung hihilingin natin sa Panginoon, binibigay na nga ng Panginoon sa atin, inire-reject pa natin, at pinipilit natin yung ugali natin na kasi tao lang ako, kaya ako nagkakamali, nagkakasala. Hindi po totoo yun. Kasi kung sinusupil ka na ng Panginoon tapos matigas pa rin yung ulo mo, para din yung bata, para yung mga anak natin, kung matigas ang ulo, kinakagalitan natin, itinatama natin, matigas pa rin ang ulo, di ba nakakainis? So, kailangan po na maging maingat po tayo sa ating mga sasabihin. Kailangan po na pipiliin natin yung mga words na lumalabas sa ating bibig. At mas maganda pa, huwag ka na lang kumibo kung hindi maganda yung lalabas sa bibig mo. It's better to zip your lips, i-jail mo yung tongue mo para hindi makapagsalita ng hindi maganda. At hindi makalugod sa Panginoon. Lagi po natin iniisip yung tongue na yan ang ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya hindi dapat natin lang ginagamit din sa hindi magagandang salita. Amen? Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin na talagang hindi mo gusto kami ay laging nagkakasala, lalo na po ang aming dila. Panginoon, ikaw lang po ang makakakontrol ng aming dila. Sa tulong mo po, we can tame it. Sa tulong mo po, masusupil po namin, makakapag-ingat po kami ng mga sasabihin na hindi po nakakalugod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Alam ko po na mahal mo kaming lahat. Lalong-lalo na po na kung nagkakasala kami, patuloy mo kami pinapatawad. Patuloy mong binibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Patuloy mo kami binibigyan ng lakas. At patuloy mo po kami iniingatan araw-araw. Salamat po, Panginoon. Binibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. We give you the highest praises and worship, Lord. And help us to live a holy life, Lord. Yun lang po ang hiling namin, Panginoon. Create in us a clean heart always, Lord. Lagi mo pong bigyan kami. Likhain mo po yung malinis na puso para sa amin, Lord. Tulungan mo po kami. Gabayan mo po kami araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. We love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you. Pastoral Ludi. First Lady. Amen. Sabi ni James, but no man can tame our tongue. It's a restless evil full of deadly poison. Then ang sabi ni James ay talagang pwedeng i-tame ang beats, pwedeng paggalawin, pwedeng ang rudder, ay pwedeng kahit malaki pa, pwedeng makontrol. Pero sino makakontrol sa dilang maliit? Ang payo, ang suggestion ni Mr. Ludi ay manahimik. Sara na lang. Kung lahat kaya tayo ngayong umaga, tahimik lang. Hindi naman ata maganda. No, di ba? Parang hirap naman. Hello, sister. Hindi naman. Bakit ayaw magsalita? Kasi ayaw ko makapagsalita, hindi tama. Parang pangit naman yata, no? There's still something wrong. Kung hindi naman tayo kikibo. Amen?
Kung mananahimik ka lang dyan, at di ka nakikibo, may mali. May mali pa rin. Ano kaya ang mali? So sabi ni Matthew, sabi niya, ang masamang pag-iisip, ang pangangalo niya, ang pagnanakaw, ang pagpatay, ay nanggagaling sa puso. Hello? Yung mga apo namin, ang pagkita ni Ludi, sa kanila daw ay natitame sila. Pero sa loob, nagwawala. It's imploding, sumasabog. Pagdating sa amin, exploding. Sa loob ng dibdib nila, sumasabog na, pero hindi nila magawa. Kasi nababawalan. Pagdating sa amin, doon na sumasabog sa bahay. Nagsasabi na kung ano-ano, at nagwawala na, at nagwawarak na ng mga gamit. Ngayon, bakit nagagawa yun? Gusto namin sila na maging masaya. Gusto namin sila na gawin nila gusto nila. Pero kailangan maayos ang puso. Ay, paano maayos ang puso? Maayos lamang ho ang puso kapag si Jesus ay pinapasok sa puso. Hello? Si Jesus ho ba ay nasa puso o nasang nguso? Mga kapatid, yun po ang challenge. Ito po ang tanong eh. Baka si Jesus lang ay nasa nguso natin. Baka si Jesus ay wala talaga sa puso. Ngayon sabihin ni Sister Ludi, tatahimik ako. Pero yung loob mo sumasabog. Merong kaguluhan sa ulo ngayon, nagagalit ka. Gusto mong magmura, sabi doon dito. May binanggit dito na dalawa na ginagawa ng dila. Kayabangan yung boasting, and then cursing. Tahimik ko kami, pero yung utak mo punong-puno ng kayabangan. Yung puso mo ay talaga nagsasabing, mamatay na sana siya. Tahimik ka lang nga, wala kang ginagawa. Pero yun nga ho. Ayaw natin na tahimik ko tayo dito. Ang gusto natin, siyempre may fellowship. Amen? May fellowship, nag-uusap tayo, nagkukwentuhan tayo. Ngayon pa pwede pa rin tayo maging madaldal. Say amen sa mga madadaldal. Pwede naman ho pa rin tayo madaldal, pero ayun nga, rejoice in the Lord always. Ipaggalak mo yung kabutihan ni Lord sa buhay mo. Nagkakaintindihan na ba tayo? Pwede pa rin ho madaldal, idaldal mo yung kabutihan ni Jesus sa buhay mo. Ang iniingatan lang natin, huwag mong idaldal yung buhay ng iba. Maliwanag ko ba yun? Gising pa ho ba kayo? Amen. Kasi bakit naman nanahimik ka dyan? There's something wrong. It's imploding inside of you. And then paglabas mo, i-explode. May mali sa puso. Iayos natin yung puso natin. Yun ang mahalaga. Kapag tama ang puso, magsasalita ka ng maganda. Examine yourself to see whether you are in the faith. Ngayon, if we failed the test, lahat naman tayo nagkakamali. Ito ang maganda. Sabi ni Ludi nga, I failed the test. Bakit ba ako nagsalita ng gano'n? At least, you know that Jesus is in your heart. Merong conviction na nagkamali ka, bakit mo nasabi yun? Say amen, yung merong Jesus sa puso. Hindi lang mo sa puso. Ang merong Jesus sa puso ay just in case na nagsalita ka ng hindi tama, aayusin mo. Pero wag na wag kang mananahimik. Nagkakaintindihan na ba tayo? Yung tahimik lang, na pero meron kang kulong sa dibdib. Mag-iingay ka, magsasalita ka dahil mabuti si Lord sa buhay mo. Maliwanag ko ba yun? Pangit o tingnan sa loob ng simbahan, pagkatapos ng service, sabi ni Sister Luli, tahimik. Ang lungkot na, para tayo nasa funeral service o lang. Gusto niyo ba every Sunday parang funeral service? Masaya ba kayo ngayong umaga? Ayaw natin yung the young rich man. Napakayaman ho niya. Lahat yung ginagawa na niya, sumusunod siya. So sinabi mo, nagsisimba ka na ngayon. Nagbigay ka na ng tithes ko. At okay, hindi ako gagawin ng masama. Pero pag uwi niya, kinausap siya ni Jesus, malungkot siya. Ayaw natin na uwi kayo malungkot kasi nag-rebuke ka. Dapat pag uwi ka, masaya ka. Katulad ng the young rich man, nung sinabi niya, ito gawin mo, ipamigay mo yung ari-arian mo sa mahihirap. Nalungkot kasi alam ni Jesus na mayaman siya. So kapag ikaw ay na-rebuke at nalungkot ka, there's something wrong. Hello? Kapag na-rebuke ka ngayong umaga at sumaya ka, God is speaking to you. Hello?
Kung kinakausap ka ni Lord na may pagkukulang tayo sa pagsasalita, God is talking to us. And God wants us na itama natin yung mali kasi hindi lang ho tayo tumanggap kay Jesus ang uso. We allow Jesus, we invite Him to live in our hearts. At si Jesus lang ho makakapagbago ng puso natin. Kapag binago niya ang puso natin, kikilos ka, yung isip mo magiging tama. Ang pagnanakaw hindi mo gagawin, ang kayabangan hindi mo maghahari sa puso mo, ang pagsumpa sa iba hindi mo gagawin. Kasi Jesus ho ang bumabago ng puso natin. Amen. Si Lord ho ba ay nagngungusap sa puso natin sa oras na ito? Actually, that's the devotion then na binabanggit pa kanina. We need to search our hearts. Kung talaga ho ba si Jesus ay nasa puso natin. Nandito ka ba ngayong umaga because you want Jesus. You want the Lord. So let's bow our heads and let's all stand up, please. Let's surrender our life. Ang sabi ho ng kanta, surrender all. Kasama na ho yung dila. Amen. Amen. Let's sing this song together. Surrender your life to Him. Kay Jesus mo sinusuko ang buhay mo. At hayaan mo si Lord sa puso mo. Let the Lord touch your hearts today before we leave. Huwag kang umuwi na malungkot. Dapat umuwi ka ngayong umaga na masaya ka. Amen. Kung ikaw ay tinuruan, kinausap, it's because the Lord is speaking to you. Amen. So let's sing this song together. I surrender all. And let's surrender our life to Him. He's the only one that we all will know. You and I. Well, let's sing this song together. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. Surrender to Him, my freely I will ever love and trust In His presence, let's and you to live for Him. Every day we live for Jesus. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. All to Jesus. Give it all to God. Your life, your burdens, your struggles, your weaknesses. Give it all to Jesus. Humble yourself. Forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all.
You surrender your life to Jesus. I surrender all. Yes, Lord God. And I surrender all. Amen. Yes, Lord. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. I hope that you're not just singing this song because we are singing it together. I hope that you are singing this song from your heart. Personally, you are saying before the Lord, Lord, I'm here. I surrender all to you. All to you, Lord God. Our problems, our trials, our concerns, whatever it is, and including all our weaknesses. And that weakness that we just talk about is how to control or tame our tongue. And we cannot, no man can tame their tongue. It's restless evil, full of deadly poison. And the only one that can tame your tongue is the Lord. Allow the Lord to take control of your heart. And whatever the words that would come out in your mouth, it would be a blessing to others and would give glory and honor to our God. It's not too late, my brothers, my sisters. The Lord is able. The Lord is powerful to change us. Ang dila natin, instead na punong-puno ng pagyayabang, pagmamalaki, pagmamataas sa ating mga sarili, palitan ni Lord ng espiritu ng kababaan, espiritu ng humbleness, that whatever that you have right now is a blessing from our God. You thank Him always. You praise Him. You say, Lord, thank you for all the Yes, blessings. Jesus. Thank You say, thank you, Lord, for my Thank you, life. Jesus. Thank you, Jesus, for always there for me. Thank you, Father. Thank you, Lord, for protecting me. Thank you, Lord, for entrusting my life, entrusting all the things that I have. Thank you, Lord, for the job. Thank you, Lord, for my family. Thank you, Lord, for my spouse. Thank you, Lord, for my children. And I can boast whatever that I have, because everything that I have, it's all coming from you, Jesus. And we just want to say, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Jesus. You are so good. You deserve all the praises. Oh, yes, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the honor. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus, in this place. Oh, God, thank you, Lord. 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 Lord, ibinigay mo yung tila na ito para sambahin ka. Ibinigay mo ito to praise you, to worship you. At hindi kami mahihiya na ipagsigawan na ikaw ay mabuti na Diyos sa buhay namin. Hindi kami matatakot na isabihin sa maraming tao kung paano ka nagpala sa buhay namin. Napakabuti mo, Lord, kahit kailan hindi ka nagkulang sa buhay namin dahil naming Diyos na buhay. So we thank you so much. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your love, for your faithfulness, for your kindness to us. Yes, Lord. Thank you, Lord, for always forgiving us. And one thing that we ask you to forgive us, patawarin niyo po kami. Kung Lord, when we praise you and also we curse others, Lord, patawad po. Patawad po, Lord, kung nakapagsalita kami ng hindi maganda sa kapwa namin. Intentional or unintentional, Lord, patawad po. Patawad po, Lord, na hindi po kami naging aware, nakasakit pala kami ng damdamin ng kapwa namin, Lord, patawad po, Lord. Patawad po, Lord, kung nakapagsalita kami na talagang
binagsak namin yung kapwa namin, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami kung ichinismis namin sila. Patawarin niyo po kami, Lord, lahat ay nalalaman niyo ito. But thank you, Jesus. Tinuturuan mo kami mag-humble before you. Aminin namin yung mga pagkukulang namin. And right now, Lord, we surrender it all to you, Jesus. Everything unto you, Lord. Pinagpala niyo po kami ngayong umaga. At lahat ng mga pinagpala, Lord, nakarana sa inyo, naniniwala po ako, ang buhay ng bawat isa sa amin na narito ngayon ay gagamitin niyo po para maging pagpapala po sa bawat isa. Maging pagpapala po sa mga taong makakasalamuhan namin. Magiging pagpapala kami sa kanila kung paano niyo po kami pinagpala spiritually. Lord, magiging pagpapala kami sa mga makakausap namin dahil si Jesus ay napakabuti sa buhay namin. At bawat lalabas sa aming mga labi, mga bibig ay magiging pagpapala po sa iba. Marami pong salamat. Nandito po kami, Lord God, to be a blessing to one another. Yung message na to, Lord, alam na namin, narinig na namin ng marami pong beses. But still, Lord, we fail to comply. We fail to obey to your word. And still, you are not finished yet. You are not done yet with us. And we thank you so much, Lord, na kinakausap mo kami sa araw na ito. Uuwi po kami na pinagpala niyo po kami at punong-puno ng kagalakan dahil you spoke to us. And we are willing to follow your word. Marami pong salamat. Mahal mo po ang iglesyang ito, Lord. Mahal mo po ang buhay ng bawat isa narito ngayon. Mga anak mo na dinala mo rito ay patuloy niyo pong binabago at babaguhin ng iyong kabutihan. Maraming salamat, Lord Jesus. Ibalik niyo po kami next Sunday sa lugar na ito na puno ng pagnanais to worship you and to praise you. At hindi lang dahil nais ka namin sambahin, Lord, pinagpala niyo po kami at nais namin i-share ang pagpalang ito. Mag-i-invite kami ho ng mga kaibigan namin, ng mga kakilala namin, katrabaho na hindi nakakakilala sa inyo at dadalhin namin sila sa inyo, Lord, na siyang Diyos namin, na kailangan namin at kailangan namin sa buhay namin. You are Savior, and you are the God who could save us, and you are the God that could help us whatever circumstances that we're going through here in this world, the life that we have. We just want to say thank you, Lord, for helping us always. May the love of Jesus, may His goodness and may His mercy be with you always, wherever you go. He will take care of you. Do not worry. Do not be anxious about anything. God sees your heart today, and let the Lord bless your heart. We love you. We thank you, Jesus. We honor you in this place. And continue to bless our fellowship in this place. Thank you so much for blessing us spiritually today. And bless also yung mga kakainin namin na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Pagpalain niyo po ang mga biyaya na aming tatanggapin. Maging kalakasan po sa bawat isa. Ipadama mo lagi sa amin ang iyong pagmamahal, Lord. Ang iyong pag-ibig sa buhay namin. Maghari sa puso namin ang iyong pag-ibig. Nang sa ganon, ay patuloy naming mahalin ang bawat isa. Maraming salamat po sa iyo namin iniaalay lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa aming Diyos na dakila sa lahat. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
joy, oh sing for joy to God our strength. Sing for joy, oh sing for joy to God our strength. Sing for joy, oh sing for joy to God our strength. Sing for joy, oh sing for joy to God our strength. One more time, sing for joy, oh sing for joy to God our strength. Sing for joy, oh sing for joy to God our strength, our strength. Glory, glory in the highest, glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, glory to the living Word, glory to the living Word, glory to the Lamb. One more time, glory, glory, glory in the highest, glory to the Almighty, glory to the Lamb of God, glory to the living Word, glory to the living Word, glory to the Lamb. I give glory, yes Lord, oh I give glory, 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 glory to the Lamb. I give glory, 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 glory to the Lamb. I give 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 glory to the Lamb. Kumusta ka na? Kagaya ka ba rin ba ng dati? Nasa tuwing ay laging nagsasabi kay buti niya, kay buti niya. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako ba'y naalala pa? Naaalala mo pa sa panalangin mo sa tuwing tina? Sa Diyos natin kay ganda, kay ganda si Kristo. Si Kristo ang tinutukoy ko, nasa buhay mo'y nakita ko. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Kumusta ka na kapatid? Kumusta ka na? Ako man ay mabuti pa rin. Kumusta ka na? Ako ba'y naaalala mo pa sa panalangin mo sa titina? Sa Diyos natin kay ganda si Kristo. Si Kristo ang tinutukoy ko, nasa buhay mo nakita ko. Kumusta ka na? 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 Ako naman ay mabuti pa rin. Okay, gutom na siya.